Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral at pagbibigay buod sa natapos po nating 5 araw na devotional ayon pa rin sa Heidelberg Catechism. Natapos na po tayo sa una, ikalawa at ikatlong araw ng Panginoon, kaya po tayo ngayon ay dadako sa ika-4 na araw ng Panginoon, question and answer 9 to 11. Tayo pa rin ay nasa ilalim ng unang bahagi ng Heidelberg Catechism na tumutukoy po sa ating pagiging makasalanan, yung guilt part. Again, yung tatlong pangunahing bahagi po ng Heidelberg Catechism, guilt, na tumutukoy sa ating kasalanan at sa miserable nating kalagayan dahil dito. And then, yung ikalawang bahagi, yung grace part, yung paano po tayo iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan at miserableng kalagayan na iyon dahil sa kanyang biyaya sa pamagitan ni Kristo Jesus. At ikatlo, yung gratitude, yung ating mapagpasalamat na tugon. Paano tayo tutugon sa kaligtasan na iyon? Sa pamagitan ng ating mapagpasalamat na pagsunod para sa kanyang kapurihan. So again, tayo po ay nasa guilt part, pero ito na po yung huling bahagi ng guilt part or guilt section ng Heidelberg Catechism kung saan pinag-aaralan nga natin how great is our sin and misery. Gaano kadakila ang ating kasalanan at ano ang naging miserable nating kalagayan dahil dito. Dahil sa kautusan na ibinigay ng Diyos sa atin through the law, napag-aralan natin yung tatlong gamit o layunin ng kautusan. Una, pedagogical use or yung ang kautusan ay nagsisilbing salamin. Nakikita natin yung perpektong pamantayan ng Diyos at yung ating pagiging makasalanan at tinuturo tayo nito sa ating pangangailangan ng tagapagligtas. Pangalawang gamit ng kautusan, yung civil use of the law to restrain evil, and then yung third, yung normative bilang gabay sa Christian life o yung mapagpasalamat ng pamumuhay na nakalulugod sa ating Panginoon. So, naihayag sa atin na tayo mga makasalanan because God has given us His law. Sa pagkilos ng banal na Espiritu, napagtanto natin na tayo mga makasalanan. Napag-aralan din natin na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tayo ay hindi nilikha ng Diyos na makasalanan in the first place. Tayo ay naging makasalanan dahil sa pagkakasala ni Adan na siyang ating federal head, ating representative sa Covenant of Works na ating pinag-aralan na sa mga nakaraan nating pag-aaral. So dahil sa pagkakasala ni Adan, nalugmok tayo sa kasalanan, sa miserableng kalagayan, at minana natin ang kalikasang hindi na sumusunod sa Diyos. Ang ating naging inclination, yung ating naging natural tendency na ay kapuutan ng Diyos at kapuutan ng ating kapwa. So, kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng ikalawang Adan, kailangan natin na tayo ay buhayin ng banal na Espiritu at yun ay pinag-aralan na natin sa mga nakaraan. Ngayon, ipagpapatuloy. Napag-aralan natin na dahil nga sa ating naging makasalanang kalagayan, hindi na natin kayang maligtas ang ating sarili, hindi natin kayang sundin ng Diyos, maliban na tayo ay buhayin ng banal na Espiritu. Maliban na tayo ay iligtas ng isang tagapagligtas, isang tagapamagitan na kailangan natin. Sa Lord's Day number 4, question and answer 9, sinasabi sa atin mga kapatid, kung gayon ba, meaning na liban na tayo ay buhay ng banal na Espiritu, liban na tayo ay iligtas ng isang tagapamagitan. Kung gayon ba, ay nagiging hindi makaturungan ng Diyos sa pagbibigay ng kautusan sa tao na hindi naman niya kayang gampanan. So dahil nga nilinaw na sa atin na hindi na natin kayang tuparin, gampanin, sundin ang kautusan ng Diyos, ang tanong sa atin sa question number 9, nagiging makatarungan ba? Unjust ba ang Diyos? Sa pagbibigay pa rin ng kautusan, knowing na hindi naman natin kayang sundin. Fair question, no? Pero ang sagot, hindi. Hindi nagiging unjust or hindi makatarungan ng Diyos sa pagbibigay ng kautusan sa tao kahit hindi na natin kayang gampanan sapagkat
nilikha ng Diyos ang tao na may kakayahan ngang sundin. Ito nga yung matagal nating iwinaliwanag last time sa atin pong summary video na we are created according to God's image, meaning we are created as rational being, relational, and righteous beings, moral beings, may kakayanan na sumunod sa Diyos at lumakad sa katuwiran. So, balit, sa pagpapatuloy ng sagot answer number 9, sapagkat nilikha ng Diyos ang tao na may kakayahang sundin ito, sundin ang kautusan. Subalit ang tao sa pamagitan ng panunulsol or by the instigation, temptation, ng diablo, ni Satanas, ng kaaway, ng serpent, ng ahas, at sa kanyang kusang pagsuway ni Adan, ng tao, ay nawala sa kanya at sa lahat ng susunod na lahi niya ang makalangit na kaloob ng Diyos. So, sa madaling salita, ang summary ng question and answer 9. Unfair ba ang Diyos na ibinigay niya ang kautusan na hindi natin kayang sundin? Para bang, unfair nga naman ng isang teacher na magbibigay ng isang exam na alam niyang hindi kayang sagutin ng mga estudyante. Pero hindi ganun. Ibinigay ng Diyos ang kautusan. Una, kay Adan, na mayroong kakayanan na sumunod. Subalit, ang tao sa pamagitan ng panunulsol, yun nga, temptation ng serpent, at sa kusang pagsuway, of course, may instigation, may temptation, may tukso yung kaaway, si Satanas. Pero ang pagpapasya ay nagmula pa rin kay Adan. At sa kanyang kusang pagsuway, pagsalansang sa utos ng Diyos na huwag kainin yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy, nagbibigay ng kaalaman sa tama at mali, nawala sa kanya, kay Adan, at sa lahat ng susunod sa kanya, to all his posterity. Sa alinlahi, lahat ng tao na bumumula kay Adan, meaning lahat ng tao na ipapanganak mula sa kanya, ay nawalan na ng makalangit na pagpapala na kaloob ng Diyos. Nawala na yung kakayahang sumunod, nawala na yung kakayahang lumakad sa katwiran, nawala na yung kakayahang ibigin ng Diyos ng buong puso, isip, katawan, at kaluluwa. Nawala na ang lahat ng iyon. Hindi nawala yung image of God, meaning nasira ang image of God, kaya nawala na yung kakayahan ng tao na sumunod sa kautusan ng Diyos. Question and answer 10. Pagtitiisan ba ng Diyos? Hayaan ba ng Diyos ang gayong pagsuway at paglaban na hayaang walang kaparusahan? Yung pagsuway, yung pagre-rebelde ba ng tao sa Diyos ay pagtitiisan o hahayaan o isasawalang bahala ng Diyos na hindi mapaparusahan? Ang sagot, answer number 10. Sa anumang dahilan, hindi. By all means, no. Not at all. Sa halip ay labis na napupuot sa ating minanang kasalanan. Gayon din sa ginagawa nating mga kasalanan at parusahan ng mga ito ayon sa kanyang makatarungang paghatol ngayon at magpakailanman. Gaya ng kanyang ipinahayag sa Galatians 3:10 na mula sa Deuteronomy 27:26, sumpain, dapat hatulan, dapat patawan ng kamatayan ang sino mang hindi sumunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan at gumagawa nito. Sumpain, parusahan, hatulan ang lahat ng hindi sumusunod o sumusuway sa kautusan ng Diyos. Isa sa walang bahala ba ng Panginoon? Ano ang sabi sa atin? Exodus 34:7. Keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin.
Dito sa Exodus 34, alam natin yung context, ang Diyos mismo ang nagpapahayag ng mga katotohanan patungkol sa kanyang sarili. God preaching, no? About himself, his attributes, yung kanyang mga katangian kay Moises. Keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. But, sa ikalawang bahagi ng verse 7 ng Exodus 34, tingnan ninyo mga kapatid, but who will by no means clear the guilty or leave the guilty unpunished. Yes, naroon ang tapat na pag-ibig ng Diyos, pero hindi maaari, no? Hindi maaari na isawalang bahala ng Diyos at hindi parusahan ang nagawang kasalanan laban sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid. Hindi maaaring isawalang bahala, hindi maaaring basta limutin na lang ng Diyos ang kasalanan. Dahil siya mismo ang nagtakda na sumpain, nararapat parusahan, dapat hatulan ng kamatayan ang sino mang hindi sumunod sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Kung gayon, hindi ba mahabagan din ng Diyos? Mahabagin, maawain din ang Diyos? Ang sagot, tunay nga na mahabagin. Question and answer 11, ang sagot, tunay nga na mahabagin ng Diyos. It's true. God is merciful. God is gracious. Ngunit, makatarungan din. Kaya nga kailangan ng kanyang katarungan na ang kasalanang nagawa laban sa kataas-taasang kaluwalhatian ng Diyos ay parusahan din ng sukdulan. Dahil sukdulan ng kabanalan ng Diyos, sukdulan din dapat ang kaparusahan na dapat ipataw sa lahat ng mga sasalangsang, yuyurak at susuway sa Kanya. Kailangan ng Kanyang katarungan. His justice demands na ang kasalanang nagawa laban sa kataas-taasang kaluwalhatian ng Diyos ay parusahan din ng sukdulan at ito ay ang walang hanggang pagdurusa ng katawan at kaluluwa. Talking about ECT controversy. Nagkaroon ng controversy ngayon, no? Si Kirk Cameron sa kanyang podcast na tila ang kanyang nagiging lining ay maniwala na ang kaparusahan sa kasalanan ay hindi pangwalang hanggan. Ngunit alam natin na ayon sa salita ng Diyos, pinangahawakan natin mula pa sa kasaysayan ng ating pananampalataya hanggang ngayon, malinaw, naniniwala tayo sa ECT. Ano yun? Eternal Conscious Torment. Walang hanggang nararamdaman, no, na pagpaparusa para sa lahat ng mga makasalanang hindi nanampalataya kay Kristo. Ito'y walang hanggan. Yun ang nararapat na parusa. Walang hanggan. Bakit walang hanggan? Dahil ang Diyos ay walang hanggan. Walang hanggan ang kanyang kabanalan, ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ang pagyurak, pagsuway sa kanyang utos ay karapat-dapat din ng walang hanggang kaparusahan. Mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan, nararapat tayong mahatulan, patawan ng makatwirang parusa dahil nga banal at matuwid ang Diyos. At alam naman natin ito rin ay nakatanim sa ating pagkatao. We demand justice. Dapat ipataw ang parusa ayon sa kasalanang nagawa ng isang tao. Tama ba? So kung maunawa natin yung bigat ng ating kasalanan, maunawa natin yung Diyos na ating sinalansang at sinuway, rightful lang, dapat lang, nararapat lamang na sukdulan din ng kaparusahan na dapat ipataw sa atin. Mga kapatid, hindi maaaring isawalang bahala ito ng Diyos. Dahil kung isa sa walang bahala niya, kakalimutan, okay na yan. Sinasalangsang nito ang pagiging Diyos ng Diyos. If God will not demand perfect justice, He will no longer be God. Good God. So,
dahil matuwid at banal ang Diyos, hindi maaaring isa walang bahala. He will, ganda nung language ng Exodus 34. He will by no means clear the guilty or leave the sinner, leave the guilty unpunished. Sisiguraduhin niya na ang mga makasalanan ay mapaparusahan. Kaya ano ang kailangan natin? Kailangan natin ng paraan, ng daan, kung saan magtatagpo ang parehong katangian ng Diyos. Magtatagpo ang kanyang banal, perpekto, matuwid at makatarungang katangian. Magtatagpo ang kanyang katuwiran, kanyang kabanalan, kanyang hustisya, at ang kanyang habag, kanyang biyaya, ang kanyang awa. At ito ay nagtagpo sa isa lamang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nagtagpo ang katuwiran, katarungan ng Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kanyang awa at biyaya. Ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, specifically sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. It is on the cross. It is through the death of our Lord Jesus Christ. On that tree, nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagtagpo ang katarungan ng Diyos laban sa kasalanan at ang kanyang hindi masukat na pag-ibig at awa para sa kanyang bayan. At yun ang i-elaborate, i-expound, aaralin natin sa ikalawang bahagi ng Heidelberg Catechism, grace part. Uunawain natin, aaralin natin kung paano tayo naligtas sa ating kasalanan at miserableng kalagayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang dakilang ginawa para sa atin. Through the gospel, how the grace of God is revealed. How God's justice, God's righteousness, and His grace and mercy and love meets. So yun yung ating pag-aaralan sa mga susunod po nating yugto. Kaya nawa tayo po ay patuloy na makibahagi sa pag-aaral po na ito. At nawa magamit talaga ng ating Panginoong ng ating Panginoon ang ating pag-aaral ng Heidelberg Catechism. Na mas maunawaan natin, indeed, ang ating pagiging makasalanan. Maunawaan natin ang dakilang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng mabuting balita at kung paano tayo tutugon ng may pasasalamat. Marami pong salamat mga kapatid. Pagpalain tayo lahat ng ating